Magandang gabi po. Masaya po kayo. Grabe po, no? Ang pagmamahal po sa church. Amen. Let's close our eyes. Let's pray. Manalangin po tayo sa ating Panginoon. Harababasika, rababahala, laiyarahante, laiyarababa. God, marami pong salamat. Nag-umapaw, Panginoon, sa aming puso ang pasasalamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa amin, Panginoon. Salamat, O Diyos, for your goodness, Lord, for your greatness. Napakabuti mo, napakabait mo po sa amin, Panginoon. Kahit ang dami po namin pinagdadaanan, literal na pinagdaanan, Panginoon. Pero Lord, we declare your goodness, Lord God, in our lives. We declare, Lord, your power. God, dakila ka. Panginoon, ikaw ang pinakamataas at pinakadakila sa lahat, Panginoon. Ama, gusto ka naming maranasan, Panginoon. Gusto ka namin, Lord, maranasan. Gusto ka namin, Lord, ma-experience, Panginoon. Gusto ka naming marinig. Gusto ka naming ma-encounter, Panginoon. That's why, Lord, tonight, di namin gustong palagpasin ang oras sa to, Ama. That's why, God, we pray, ano man, O Diyos, yung sasabihin mo po sa amin, that your will be done, God. Open our hearts and our minds, Lord, tonight. Maraming pong salamat. This is all we pray. Let's say amen and amen. Amen. Okay. Now, last week po, pinag-usapan natin about homebound comeback. Sino po nandito nung last week kay Pastor Joseph? So sabi po niya, in-encourage po niya na mag-comeback po ang church. Amen. Today, pag-usapan naman po natin, yung pag-usapan po natin yung something related naman din sa topic ni Pastor Jay. At lagyan ko po ito ng, lagyan ko po siya ng title. Ang title po niya is Homebound Breaking. Okay? Now, hindi ko po pwedeng sabihin na ang buhay Kristiyano po natin ay madali lang. There's no such bed of process. Pagka sinabi mong Kristiyano ako, mais lang ang buhay ko. Wala pong ganun. Wala po kami pwedeng ipangako sa buong iglesia na meron pong, na there is such things as, bed of process. Kapag ka pumasok ka po sa ganito, asahan mo na, dahil di kayo bati ni Satanas, lahat ng atake ng kaaway darating sa buhay mo. Tama po ba? Kung ang buhay natin dati mahirap na, mas mahirap ngayon. Mas mahirap ngayon, ibang hirap. Siguro ang buhay mo dati, wala ka pa sa Lord, masarap ang buhay mo. At ngayon na nasa Panginoon ka na, hindi ko alam kung masarap pa rin ang buhay mo ngayon. Pero iba po ang atake ng kaaway today. Amen po ba? Why? Because we are living in a world that is broken. The world was broken. Tama ba? Nabubuhay tayo sa isang broken na mundo at lahat po ng bagay na meron sa mundo natin ay broken. We are living in a broken world, therefore, everything was broken. Okay? Sabihin, nothing works perfectly. Wala po nag-work perfectly. Even your body, it doesn't work perfectly. Kahit anong gawin mo. Diba? Hindi naman palagi perfect na magpa-function yung katawan. Meron pa rin papalya. Magkakasakit ka pa rin, meron pa rin magiging problema. Even your relationship, it doesn't work perfectly. Your marriage, it doesn't work perfectly. Walang perfect marriage. Tama po. Even the weather, tingnan mo, kanina lang maayos naman. Di ba? Hindi natin alam eh. Amen? Even the church, it doesn't work perfectly. Tama? It doesn't work perfectly. Niwala po kayo ang leadership namin, it doesn't work perfectly. Amen? Walang perfect. Amen? Say amen. Ibig sabihin, mga kapatid, dahil nasa Panginoon tayo, ang constant natin, defeat, difficulties. Ang constant sa buhay natin, problema, pressures, disappointments. Yan ang constant po sa buhay po natin. Bakit? Ano yung sa akin kung bakit? Because we are living in a broken world. Nakatira pa rin tayo sa broken na mundo. Amen? And we are still broken individuals. Yun nga lang, kagandahan po nito, nakalala tayo sa Panginoon eh. Although we are living in a broken world, pero buo tayo dahil sa Diyos. Although meron pa rin mga defeat, meron pa rin mga difficulties, meron pa rin mga disappointments, nakatira ka pa rin sa broken world, pero iba na. Tama po ba? Iba. Although alam natin ang atake ng kaaway sa atin, mas matindi kaysa noon eh. Pero iba ngayon, kasi nasa Panginoon tayo. Amen? Say amen. Imagine even after your encounter. Pagkaraan na encounter natin, we are asking for more. Lord, ang pangako mo sa akin after the encounter, nag-expect ako ng more. Nag-expect ako ng ganito, ganyan. Ito alam ko, gusto po ninyo pagkatapos ng encounter po ninyo eh.
Lord, gusto katang maranasan ng grabe-grabe, ng sobra-sobra. Pero darating pa rin po sa point ng isang Kristiyano, bakit parang kabaligtaran yung nangyayari sa akin? Diba? Bakit parang yung in-expect ko after my encounter or after the years na nakakilala ako sa Panginoon, bakit iba yung nangyayari? Bakit parang pahirap na ng pahirap? Bakit parang dati pakiramdam ko posible, pero parang imposible yung buhay na maayos? Paulit-ulit, amen, nababasag ka, paulit-ulit tayong nasasaktan, tapos walang katapusan yung mga pagsubok po nating nararanasan, walang katapusan yung mga temptations pa din po natin. Amen? And we're still craving for rebirth. Tama, darating sa punto ng pagiging Kristiyano natin, hindi na tayo gaya nung dati. Tama? Hindi ka na ganong kasipag dati. Hindi ka na ganon ka-on fire kagaya nung dati. Iba yung dati eh. Iba na yung lakas, likod mo masakit na palagi. Diba dati, laban kami. Trabaho, campus eh. Ngayon, parang hindi ko na rin kaya, masakit na likod ko eh. Marami na akong iniindang sakit. Hindi na kaya. Hindi mo masabi, wala na ba yung dating apoy? Wala na ba yung dating passion? So we are craving for rebirth now. We are craving really, Lord, ano bang klaseng revival ang ipapadala mo sa amin? Anong kilos bang meron sa church today? Amen? Na kung yung mga matatanda ay pagod na, ang nihintay natin ngayon kumilos yung mga bata eh. Makakita tayo ulit ng apoy dun sa mga kabataan natin. Tama ba? Kasi yung literal na tayo, ang pakiramdam natin, graduate na ako. Tayong literal na matatagal na, ang pakiramdam natin, tapos na ako dyan. Pero sa totoo lang, deep within our soul, we are craving for revival. Kinikrave natin, Lord, sa anong paraan mo pa rin ako gustong gamitin? Tama? Sa anong paraan ako magagamit kahit ganito na ako? Kahit ganito na yung kalagayan ko. Amen? Say amen. Dati lahat kaya mo mag-cell group. Ang cell group naman dati, di ba? Literal, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, meron. Di ba? Sinong kaya nun dati? Ginagawa yun dati. Totoo. Araw-araw, mga nanay pa nga nilalakad daw Life group, krusada noon Iba. Nagbabago yung panon. Dati kaya mo. Dati kaya. Masipag. Iba? Amen? Kaya pang mag-disciple. Sino umabot ang disciple? 24. Diba? Sino ang daming hawak dati? Dati kaya. Kasi yung puso mo, malaki. Kaya mong tumanggap ng tao ng marami. Pero ngayon, isa na nga lang yung dinidisciple mo, parang nakakairita ka. Nakakainis na. Diba? Pag nadadagdagan na sila, parang wala na yung dati. Tama ba? Hindi na siya ganun Wala nang gana, wala nang sipag, wala nang lakas, wala nang fire, wala nang cell group, wala na ring disciple. Amen? Totoo po ba to? Nangyayari po ba yan sa atin? And so we need this fresh infusion of God's grace and God's Spirit in our lives. Kailangan natin yung palagi. Yung walang holds bar, na kilos ng banal na Espiritu Santo, yung walang limit, at yung walang boundaries. Kaya nga po, napaka-importante po kung gusto ko ng homebound, gusto ko makabalik, hindi lang ide-desire ko makakambak Pero pag kumambak ako, dapat may breaking. Basag ako. Bakit napaka-importante po nito? Breaking is painful. Breaking is hard and humiliating. Hindi po madali ang mabasag. Diba? Literal, babasagin ka. Mawawala yung pinaka-itsura mo. Ika-crushed ka. Diba? I-smash, i-pulverize. Isa-separate ka into pieces. Magiging zero. Ganun po ang Ganun po ang breaking na sinasabi. Now, kailangan ko ba ito? Yun ang tanong Dahil nandito po tayo, kailangan ko ba to? Kailangan ko ba ng breaking? Kailangan ko bang mabroken?
Amen? Alam niyo po, ang Panginoon gusto gumawa sa buhay po natin. Ang Panginoon po natin ay gustong gumawa at trumabaho po sa ating church. Pero ang God po natin ay hindi makakagawa kapag tayo po ay merong pride sa mga puso po natin. That's really true. That's really true. So God need to break our hearts into pieces. Kasi kung pakaramdam natin, hindi ko kailangan ng breaking. Eh di, hindi. Diba? Sayang. Kasi kung hindi tayo mabibreak, if we cannot be nothing, if we can't be nothing, God cannot make us into something. So dapat talaga, i-crush ka muna, i-smash ka muna, pulbusin ka muna. Pulbusin muna tayo. Amen? 4 na reason, bibilisan ko lang. Bakit ko kailangan ng homebound? Okay? Bakit ko kailangan ng breaking homebound? Number 1 is that your brokenness pleases God. Isa po sa problemang kinakaharap po ng generation po natin ngayon is that we tend to be people pleaser. Sa totoo lang, sa panahon po ngayon, maraming kabataan ngayon ang gusto, mas tinitingnan ko ano yung sasabihin ng tao. Kaya po madalas, marami nagbabalat kayo eh. Amen? Matthew 23 verse 28, in the same way, on the outside, look at that, you appear to people as righteous. But on the inside, you are full of hypocrisy and wickedness. Ayaw po ng Panginoon ng hipokrito eh. Amen? Ayaw po ng Panginoon yung religious po tayo sa labas, pero agnas tayo sa loob. Ama? Particular po ang Panginoon dyan eh, sa internal, more than the external. Ano ginagawa ng ating Diyos? Tinitingnan po niya yung loob, hindi yung labas. Tayo asikasuhin natin, busy tayo asikasuhin yung panlabas. Pero sa Panginoon, ang gusto niya yung panloob po natin. Ang gusto ng Diyos yung substance, hindi yung status. Amen? Ang gusto ng Panginoon, character, hindi galing. Yun ang gusto ng Panginoon eh. Just like nga po yung church in Sardis, Revelation 3 verse 1. There are words of Him who holds the 7 spirits of God and the seven stars. I know you're this, sabi ng Panginoon, you have a reputation of being alive, but you are dead. Kita nyo? Ang comment ng Panginoon, buhay silang tingnan sa panlabas, pero sa loob, patay po sila. Psalms 51 verse 16 to 17. You do not delight in sacrifice, or I would bring it. Sabi ni David. Kilala niyo si David. He is known to be a great leader. At siya po ay great worshiper. Amen? Pero sabi niya dito, Lord, alam ko hindi ka na masaya sa sacrifice. Alam ng Diyos, alam ni David hindi masaya ang Panginoon doon sa external eh. God, hindi ka na masaya. Ba't pa ako magdadala nito? Lord, hindi ka na rin masaya doon sa burnt offerings. Amen? Kasi ang Panginoon hindi na tumitingin sa external, na tinitingnan niya yung loob eh. Amen? Just when we thought, nalulugod pa ang Panginoon sa paglilingkod po natin. Just when we thought what? Si Lord po ay natutuwa pa sa service natin at sa ministry po natin. Baka hindi na. Yan sabi ng Panginoon, akala mo siguro natutuwa pa ako sa paglilingkod mo. Akala mo siguro natutuwa pa ako, busy ka tugtog ng tugtog dyan. Akala mo siguro masaya pa ako na nakakita kita dyan, busy ka mag-ayos ng upuan. Tumugtog dyan, mag-ayos dito lahat. Pero sandali lang, sabi ng God, hindi na ako natutuwa sa ginagawa mo. Yun ang ibig sabihin nun eh. Ang sabi ni David, my sacrifice, O God, kasi alam niya, amen, leader yan, but he became proud. He became dishonest. At dumating si David, na manhid na siya. Alam niyo pakaramdam ng manhid? Yung wala kang pakiramdam, na ginagawa mo na lang yung bagay nang wala sa loob mo. Yun yung literal na manhid. Wala ka nang maramdaman. Hindi ka na maiyak, wala nang dating. Amen?
Dati. Tama? Kaya nga ang sarap nung bumabalik ka doon sa first, iba po kasi talaga eh. Dati nung una tayong Kristiyano, napunas lang ako ng upuan, naiiyak ako eh. Totoo. Nagturo ka lang sa bata, akala mo banal na ba? Iba. Iba ang paglilingkod din noon. Ngayon, na tumatagal po tayo bilang Kristiyano, maniwala ka sa akin, huwag mo akong lokohin, walang lokohan. Nawawala yung love eh. Tama. Nagiging obligation na lang. Nagiging trabaho. Kasi kailangan gawin. Amen? Ano sabi ng God? Sabi niya doon, you do not delight in sacrifice. Or I would bring it. You do not take pleasure in burnt offering. So sabi niya, Lord, alam ko, hindi ka masaya sa ginagawa ko. Why? As David, nung time na gumagawa na siya ng kasalanan eh. The moment na namanhid tayo at feeling natin, kaya nating i-cover up ng lahat ng ginagawa natin sa loob ng church, yung paggawa natin ng kasalanan. Nagkakamali tayo. We cannot clean up our act. Hindi natin siya pwedeng i-clean up. Hindi mo siya pwedeng gawing cover up. Amen? Madalas, gagawin natin. We give more, we pray more, we busy ourselves. Akala natin hindi nakakita ng Panginoon. Yung tunay na puso. Yung tunay na kalagay ng mga puso natin. Say amen. That's why tonight, siguro, alamin natin, Lord, ano ba talaga yung real condition ng puso ko? Ano ba talaga yung real level? Nasaan na yung level ko ng love for you? Nasaan na yung level of sacrifice, of service? Alam natin, it wasn't like the way it was before. Amen? Say amen. That's why the only path of forgiveness is broken spirit. Ang sabi ng God, di ko kailangan na lahat ng ginagawa mo. Tigil mo yan. Kung nandito ang Panginoon, sabi niyan, tumigil kayo, umupo kayo dito kayo, wag kayo dyan. Siguro gaganunin tayo ng Panginoon eh. At sasabihin niya, tigil niyo lahat ng ginagawa niyo. Hindi ko kailangan lahat yan. Ang kailangan ko lang, sabi niya, eto lang gusto kong gawin niyo para sa akin. Broken spirit lang. And humble heart. Wala na siyang ibang kailangan. Amen? Say amen. Number 2. Your brokenness is God's favorite place. Bakit natin sinabing dapat may breaking? Gusto mo na homebound? Una, kasi brokenness pleases God. Pangalawa, your brokenness is God's favorite place. It is where God resides. Doon pala po nakatira ang Panginoon. Sabi sa Isaiah 57 verse 15, for this is what the high and exalted one says, He who lives forever, whose name is holy. I live in a high and holy place, but sabi niya, also with the one who is contrite and lowly in spirit, to revive the spirit of the lowly and to revive the heart of the contrite. So diyan po makita natin, meron 2 lugar, 2 addresses where God wants to reside. Number 1, I live in a high and holy place. Pero hindi lang yun. Saan pa daw siya nakatira? He lives with the one who is contrite and lowly in spirit. Paano mo malalaman na ang isang tao po ay broken? Paano natin malalaman? Pag ang isang tao broken, all out yan mag-worship. Alam niyo kung paano kami mag-worship dati? Alam niyo kung paano? Walang sinabi worship natin ngayon. Totoo. Tama po? Yung mga matatagal na talaga. Di ba po? Iba worship namin noon. Wala namang camera eh. Walang spotlight. Hindi namin pinipeke yung presence ng God sa mga lights na yan. At tugtugan na yan. Wala pong kompletong instrumento pero bumababa ang banal na Espiritu Santo. Lahat kami nakalupasay dyan. Tumatakbok-takbok pa dyan. Kung pa pala kagagawa namin. Grabe. Amen? Sa amen. Kasi all out. Ngayon. Diba, iba, nandun sa likod. Nag-o-observe. Diba? Nandun sa dulo. Nag-o-observe.
Hindi maka-worship, hindi makataas ng kamay. Tama? Totoo yun eh. Pagka sinabing worship, sometimes we are program-centered eh. Nakasentro tayo sa programa, pero pag ang galaw ng banal na Espiritu gumawa na, walang programa ang Holy Spirit eh. Sa totoo lang, pag gusto ng Panginoon, mas lean ka ngayong oras, at pwede niyang gawin nang walang programa. Kasi nga, pagsamba. Tama? Pagsamba. Paano malalaman na isang tao broken? Nakaka-worship yan ng all out. Kaya niya yun. Hindi pa nagsisimula ang prayer, umiiyak na. No, nagte-testimony pa nga lang eh. Umiiyak na eh. Sobra-sobra ba yung blessing mo? Pwede ba? Tumanggap kami. Sobra ba? Kasi kung sobra, pwede naman kami. Sasalo kami. Diba? Grabe, diba? Amen? Dati, ang taong broken, umakyat pa lang ng hagdanan po yan. Pagpasok pa lang. Hindi ko alam nung bago akong Kristiyano, first time ko umattend dun sa, saan ba yun? Baka malaman talaga edad ko basta nandun. Dami na po kasi namin pinanggalingan Pag sa galang, so ang upuan namin nun, ano pa lang yung school chair, diba? Kahoy. Hindi ko maintindihan. Sabi ko, bakit ako dun sa building niya? Paano papunta ako ng langit? Taas Fourth floor. Pamakat kami sa langit. Alam mo, nagkakantahan pa lang. Bakit ganun? Naiiyak ka na. Kasi syempre, pagod na pagod ka. Ngayon, umakyat ka dito, maiiyak ako Diba? Totoo. Kumakanta pa lang worship pa lang, iba. Diba? Iba. Amen. Say amen. Totoo yun. Paano malaman na ang isang tao broken? Inaangkin niya yung word. Yung word para sa kanya. Sa totoo lang, pwede kayong wag makinig Kung kilala niyo yung speaker, at saka kung related kayo dun sa speaker, alam ko buhay niyan. Pwede naman Pero yung taong broken pala, kahit sino yung nasa harapan, alam mo, pwedeng gamitin ng Diyos yung para mangusap sa atin regardless kung sino siya. Tama? Kaya nga minsan sasabihin ng ibang tao, ayoko na. Diba? Ang kanya natin, para sa akin yan. Pero hindi broken, para sa iyo yun. Uy, makinig ka para sa iyo. Diba? Say amen. Yun. Ano pa ang broken? They expose their deeds para may breakthrough. Yung mga tao na kaya nilang mag-repent, pero hindi broken, magko-cover up pa. Itatago, ililihim, hindi expose. Tama? Yun Kaya nga sana, Lord, ang panalangin natin, mapuno po ng brokenness ang church natin. Mga broken people. Mga basag na mga tao. Yun ang kailangan natin ngayon Basag. Amen? James 4 verse 6, God opposes the proud but shows favor to the humble. So hindi po titira ang Panginoon sa proud, pero titira po ang ating Panginoon sa mga taong broken. Bakit? Kasi ang Diyos po hindi po nakatingin sa panlabas. Amen? Say amen. Number 3, mabilis lang. Your brokenness releases life. Bakit? Wala na yung dati. Bakit ngayon wala nang gana? Bakit ngayon wala nang buhay? Kasi kailangan po nating mabroken. Yung brokenness po natin, yan ang nagre-release ng buhay sa atin. Gusto natin magkaroon ng buhay? Gusto natin ng breakthrough? Breakings muna. Breaking. Gusto natin makabalik tayo dun sa dating, breaking muna. Basag. Magbabasagan muna tayo. John 12 verse 23 to 23 to 24. The hour has come for the Son of Man to be glorified.
Very truly, I tell you. Ito po, tingnan nyo. Unless a kernel of wheat falls to the ground and dies. Ano daw? Ang isang kernel daw ay malaglag sa lupa. Amen? At mamatay, it remains only a single seed. But, if it dies, kapag yung palang single wheat na yon ay nalaglag sa lupa at namatay, amen, it will produce many seeds. So anyone who loves their life will lose it, while anyone who hates their life in this world will keep it for eternal life. Alam mo, nung panahon pong yan, sinasabi po ng Panginoon yan kung saan pumapasok po siya sa Jerusalem at sinasalubong po siya ng buong bayan bilang hari. Pero ang Panginoong Hesus po ay nakasakay sa asno. Tapos naglatag po ng fans on the ground ang mga tao. Remember that? Pero nung time pong yan, predict po ni Jesus Christ yung kamatayan niya. Nasabi niya, unless a kernel of wheat falls to the ground and dies, it remains only a single seed. But if it dies, it produces many seeds. So, predict po niya nung time na yan yung kanyang kamatayan. At ang sabi niya, the hour has come. Dumating na yung panahon. Dumating yung oras. Amen? But you see, yung hour na sinasabi po niya, it was the time of his death. Yung kanyang kamatayan. Ibig sabihin, yung death po ay glorification po ng ating Panginoong Hesus. Sa kanyang kamatayan, maluluwalhati po siya. Ibig sabihin, naintindihan po ng ating Panginoon that death brings life. That death brings glorification. Ano magdadala ng buhay? Kamatayan. Amen? Kaya nga sa verse 24 nung sabi niya, very truly I tell you, unless a kernel of wheat falls to the ground and dies, it remains a single seed. But if it dies, it produces many seeds. Sino gusto ng glorification? Gusto mo ng more from God? Gusto mo ng anointing ulit? Gusto mo ng fresh fire ulit? Gusto mong maibalik yung dati? Amen? Do you want to produce many as in? Death ang kailangan. Death. Amen? If you want all that, you need to die. Sabi mo sa sarili mo, kailangan ko mamatay. Kailangan kong mamatay. Amen? I need to die. Unless you die, you will remain the same. Nakuha niyo po ako? Unless we die, we will remain the same. But if you die, you will what? Pag namatay ka, doon sa sarili mong flesh, sa sarili mong mga desires, diba? Sa sarili mong mga reservation pa. Ano mangyayari sa'yo? Magpuproduce ka ng marami. Amen? That's why death brings victory. Kay Jesus Christ, ang death po ang nagdala ng victory sa Kanya. Amen? Hindi po natin kailangan ng kahit anong conference. Ang kailangan po natin, mamatay tayo. Amen? Ang kailangan natin, kamatayan po natin. Saan tayo mamamatay? Sa kasalanan natin, sa sariling desire natin. Even to our own dreams and hopes, papatayin po natin. Kaya sabihin mo sa katabi mo, mamatay ka na. Mamatay ka na. Nihintay ko lang mamatay ka. Ganon. Diba? Mamatay na tayo. Amen? Death is entrance to life. Until you become broken, life will never be released. Until, what? Until you become broken, life will never be released. Example po yung rose, diba? Kahit nga yung juice eh. Kailangan mo i-crush yun para makuha mo yung juice. Ay, yung orange, diba? Yung rose, ganun din. Kailangan mo i-crush para makuha mo yung perfume. Kaya until you become crushed, walang buhay. Kaya nga walang buhay pag walang brokenness. Ganon pala yun. Gusto kong makabalik dun sa dating ako, na talagang on fire at walang pagod, walang hirap. Kailangan ko palang mamatay araw-araw. Say amen. Say amen. Amen? Now, kung gusto po natin yan, anong dapat natin gawin? Anong dapat nating patayin? Anong dapat nating i-let go? Anong dapat nating i-give up? Kung merong gustong ipag-give up ang Panginoon sa inyo, sa ating lahat, i-give up po natin. Because God has something better.
iniwala kayo na may mas magandang Panginoon para sa atin. Ang kamatayan ang susi para ma-release ang pinakamagandang gawa ng banal na Espiritu Santo. Ulitin ko, ang kamatayan ang susi para ma-release ang pinakamagandang gawa ng banal na Espiritu Santo. Kung gusto po natin ng banal na Espiritu Santo, it is only received not by faith, but it is received also by surrender. Ano sabi sa Acts 1 verse 8? But you will receive power when the Holy Spirit comes on you. Nangyayari lang po yan sa mga mananampalataya kung sila po ay sumusuko sa kanilang Panginoong Diyos. Amen? Hindi po natin natanggap ang banal na Espiritu Santo for nothing. May price. There is a price and that is surrender. Hindi ka lang pupunta sa altar, magtataas ka ng kamay para matanggap mo yung Holy Spirit. Hindi po ganyan. Pero natatanggap po natin ang banal na Espiritu Santo by totally surrendering our lives to Jesus Christ. Hindi po pwedeng ganito mga kapatid, nasa yung Holy Spirit, tapos nabubuhay po tayo sa kasalanan. Amen? Choice po natin, magpapagamit ba tayo sa Holy Spirit o magpapagamit tayo kay kaaway. Kaya hindi po pwedeng dalawang doble kara yung buhay po natin eh. Amen? Kaya hindi po tayo inabandon ng Panginoon nang umalis ang Panginoong Hesukristo nang wala lang. Iniwanan tayo ng banal na Espiritu Santo. Kaya ikaw, anong gagawin mo doon sa regalo ng Diyos sa'yo? You need to die to yourself daily. Hindi kung kailan lang na-receive ang Holy Spirit, doon lang. Kailangan piliin mo yan over sin. At makakita po natin kung paano patindi ng patindi nagagalaw pang Holy Spirit sa mga buhay natin dahil niyakap natin siya at nirespeto po natin siya sa ating buhay. Siguro yun ang kulang. Walang pagrespeto at walang pagyakap sa banal na Espiritu Santo. Walang kamatayan araw-araw. Yun ang totoo eh. Kasi mahirap yan eh. Kaya nga ang Diyos po natin, humahanap po ng mga tao, punong-puno ng Holy Spirit every single day. Yung mga tao po na pipiliin po na mabuhay, hindi mabuhay para sa Diyos, hindi para mabuhay sa kasalanan. Kasi ang Holy Spirit nakatira saan? Nakatira po sa mga tao na yung buhay po nila ay malinis. Kung nakatira sa atin ang banal na Espiritu Santo, we will have the greatest power in the world. Wala pong imposible. Hindi natin kayang gawin. Amen? Kung meron pong Holy Spirit. Kaya yung brokenness po natin, it releases life. Pero hindi tayo magkakaroon ng buhay kung wala po ang tulong ng banal na Espiritu Santo sa atin. Amen? Number 4 last. Samahan ako ng banda. May banda ba? Your brokenness produces freedom to worship. Pag broken to po tayo, malaya tayong sumasamba. Tama? Pag broken po tayo, malaya ang ating pagsamba. Kagaya po ng story ng adulterous woman po in Luke 7. Nung malaman po niya nandiyan si Jesus Christ, hindi po siya nagdalawang isip mag-worship. Yung babae niyan hindi invited. Yung babaeng yung gate crasher yun. Gulat na gulat po yung mga tao. Ang matindi po niyan, pagdating niya po kay Jesus Christ, binuhos niya po yung pinakamahal na perfume sa paa ng Panginoon. Exaggerated. Sabi ng mga tao, exage ka naman. Exaggerated. Mamahalin eh. Amen? Pwede naman, baby cologne lang. Diba? Pero sa kanya, ano yan? Exaggerated yung pagsamba mo. Diba? Pero para sa kanya, para dun sa babae, worship ko to eh. Pagsamba ko to. Tama? Nakita na ba kayo ng tao, exaggerated mag-worship? Your worship, look at this, reflects your relationship with God. Yung pagsamba po pala natin, it reflects our relationship with God. Siguro sabi nung ilan, ate, hindi talaga ako exaggerated eh. Pinanganak ako ng Holy Spirit, ganito na ako. Konting palakpak, konting papikit-pikit, konting paiyak-iyak. Ganun po ako pinanganak ng Holy Spirit. Amen? Meron ba ganun?
You know, God is our judge and He will judge our true condition, not our mask. Nung pumasok po tayo sa lugar na to, nakakita po ng Panginoon ang puso natin. Alam ng God. Amen? At ang sabi ng Panginoon, not everyone who says to me, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. So number na gagawin po natin, God, gusto ko makasamba sa'yo. Gusto ko makasamba sa'yo. Gusto kong sumamba. Kagaya nung dati. Gusto ko yun. Alam nyo, hanggang ngayon hinahanap ko pa rin. Yung pagsambang all out talaga. Hinahanap ko pa po yun. Sabi ko, Panginoon, ano bang kilos meron ka today? Lord, sino bang may problema? Yung kilos ng Holy Spirit mo? O ang may problema po ay kami? Kami po bang may kulang? Kami po bang may problema? Sa tingin nyo, sino may problema? Tayo. Mas mahina pa nga sana na ngayon na lang tayo nakakilala Kasi alam natin pabalik sa tunay na pagsambi. Pero habang nagiging matanda po tayo sa ginagawa natin, hindi tayo pabata. Patanda tayo, palayo tayo sa Panginoon. Kasi feeling natin, tagal na ako. Master ako nito Alam ko yung ginagawa ko. Sila nga, magagaling na sila nun Tumutugtog. Hindi pa buhay si Neil nun Ang gagaling ng banda natin ngayon. Pero kami noon, sino lang kami? Si King, ako, si Kuya Nerbe. Sino mga banda nun? Hindi ko nga alam tumiklado ng piano nun Pero pag samba, wala akong alam tikladuin, ganun. Ting-tong, ting-tong, ting-tong lang alam ko noon. Pero tululuha. Tingnan ko yung banda na yan. Sinisipat-sipat ko po yan sa totoo lang. Sa Malaban po, sinisigawan ko yun. Sumampa kayo! Sumampa kayo! Kami nung tululuha namin tumutugtog kami. Iba nun. Sino may problema? Holy Spirit o tayo? Dapat nga progressive mga kapatid Ang tagal na natin nag-NOP. Ang tagal na natin nagsiservice. Dapat progressive yan. Padami ng padami ang church po natin. Pero kung hindi po natin niyayakap at nire-respeto ang banal na Espiritu Santo sa ating iglesia, paano tayo dadami? Dapat kagaya nung dati, maakyat pa lang ako para akong papunta sa langit. Upo ko dyan. Parang pakiramdam ko yung kantahan, yung kanta parang pakiramdam ko para sa akin. Lalo na nung nag-speak yung speaker. Kilala ba niya ako? Yung ganun. Yung ganun. Hindi Pagdating ng church, maayos na ba? Kamusta yung ganun? Nandito na ba? Dumadating tayo sa church, tsura natin. Anong gagawin natin? Anong gagawin natin? Sana maalis natin yun. Sana yung pumupunta tayo ng church, handa tayo sumamba. Nawala tayong iniintindi. Nawala tayong ibang iniisip. Kundi ang makabalik sa pagsamba, sa tunay na pagsamba sa Panginoon. Sana ganun. Wish ko nga sana hindi ako busy. Wish ko sana wala akong iniisip Wish ko sana kagaya mo rin ako first time. Wish ko sana napupunta ako ng church, wala nakakilala sa akin. Para kahit magtaas ako ng kamay, kahit umiyak ako, hindi ako nag-iisip, bakit ganun umiyak si Pastora? Wish ko sana ganun na lang. Kasi kahit tayo mismo, blinak natin ang bawat isa sa tunay na paglapit sa Panginoon. Pero kung magsisimula sa'yo,
Susundan mo, sundan mo, sundan mo, sundan mo, sundan mo. Kung lahat tayo, kung may magpapasimulang isa lang, tapos the rest of us will not observe, nakuha niyo ako? Kahit yung prayer, hindi dapat pinipilit. Kasi iba ni Pastor, pagdating nyo dito, mag-pray kayo. Panood pa ni Pastor, pwede pinipilit na yan. Pagdating nyo, mag-pray kayo. Pilit, ba't pinipilit? Hindi ko talaga maintindihan eh. Ang may problema talaga tayo. Ba't kailangan ipilit? Pero dapat ang tao dumadating, eager sila to pray. Nire-ready yung environment. Wala nagpapasimula. Naghihintayan tayo bawat isa. Anong hinihintay natin? Datnan tayo ng Panginoon. Ganito tayo. Ganito yung kalagayan ng mga puso natin. Huwag na tayo maglokohan. Ganito yung status ng puso natin. That's why we need breaking. Kaya nga kailangan namamatay tayo araw-araw. Say amen. Alas 10 na. We will all stand up. Tatayo po tayo. At sasamba po tayo sa ating Diyos. Karabababa, si karabababa. Urabababa, si karababa, halala iyara, handela iyara, babababa. Oh, rayara, andala iyara, si karabababa. Pulos iyong dingin.